for both teams. At ngayon, nasa kamay iyon ng Onyx Philippines. We are about to enter game number 4 drafting phase. At itong oras na ito, kinuha ng Onyx Philippines ang blue side at red side naman para dito sa Team Liquid Philippines. Mukhang narinig ko na agad na tinanggal dito si Kalea at si Lucas. And as predicted ng lahat, wala na pong Mathilda na mahahawakan si Daddy JP. Siguro tinesting lang ng una, what if open kaya natin dito yung Mathilda? Kasi may chance din na mag-Mathilda sila on their end. So may kita nga natin dito, there's a high chance na hindi natin makita si Jushin or pwede naman iban dito yung Harith, Joy, yung mga ganyan para balik na lang ulit sa usual na drafting pattern or for DLPH para magtangkal sila ng Baksha. So Chip is not gonna be open for this game. Ayaw na muna ulit nung Luyi and even a Chip. Ayan na, wag na muna. Tinesting lang ulit nila ng previous game. Nung last game, parang nagkasawaan na ang dalawang teams na ito. Ayaw na nila ng Luyi, ayaw na nila ng Chip. Wala munang baliwan na magaganap dito sa ating game number 4. First pick here for Onyx Philippines. Sir Midnight, naririnig niyo po ba kami? Lagi kitang rinig, Sir Uomi. Huwag ka mag-alala. At nandito na nga tayo sa punto na mauuna ang side ng Onyx Philippines. Ano bang pwede nating makitang sagutan from both teams? Maybe Harith or Baksha for Onyx, no? Maganda either kunin nila yung comfort for Kelra or yung flex na hero hanggang kaduluduluhan. But instead of that, Joy! Wow! Yung kinuha nila. So there is a good chance na TLPH, kunin nila dito yung Baksha and Harith. Ang kinagandahan dyan is it also allows you to get the comfort of Kelra and hindi naman basta-basta na Esmeraldahan yung Harith kasi may kasama kang Baksha eh. So may anti-shield ka, may anti-regen ka and overall yung flex factor na naman na yung Baksha nasa red side, aabutin na naman yan hanggang dulo. Oo, exciting makita no yung Harith na mukhang pinag-aagawan ng dalawa nating gold laners. And as you said, si Uheb naman ang hahawak ng Harith na ito. The Baksha is open to take on TLPH ka. The Phobius is also open. Ang daming pwedeng pagpilian dito kung TL ka. Tapos yung hindi na makukuha, pwede kumuha dito ng Jushin Phobius for Onyx. Since wala na nga dito yung Lucas. But yep, Jushin is still open. Pwede nang kuhanin yan. Pero kasi parang malawak yung ginagamit na hero pool lately ni Super Friends. But definitely, mahirap naman kung ibigay mo pa yung Jushin on the other side. Pero kanina, nagkaroon ng opportunity for that. Yung Ozushin nga, no, nakikita na rin natin during the playoffs na ginagamit talaga primarily to help zone around objectives. I think one of the best examples for that was during the first few wins of Falcons around the playoffs. Pero ngayon nalagdag na sila, ang mata natin ay nakatigin sa dalawang mages na pinapanood natin ngayon sa ating mga screens. Super Fritz and Sanjin na kakapalitan lamang ng Luyi plays across the playoffs. Pero mukhang ang ilalaki nila ngayon, Farsa naman ngayon sa kamay ni Super Friends. Ilang games na nilaro ito ni Sanji, pero mukhang si Friends naman ang bibida kasabayan ng Badang Midnight. Last pick, pero inunahan na, sorry. Okay lang yan. Hayabusa. Sila naman yung nagda-draft, hindi naman tayo. Pero ito keep in mind lang na may dalawang shields sa side ng Onyx Philippines. There is the Badang and there's the Joy. And open dito yung flex, no? Open pa rin yung flex ng Baksha hanggang dulo. Pwede mo pa rin i-roam yan. They picked up the Hayabusa para hindi maban. Good matchup against the Joy. But again, is to reiterate, may Esmeralda na naman for TLPH. Ang question na lang dito, no, is if nag-Esmeralda talaga si Sanford. Kasi so far, ang nilabas nilang bagong hero din sa XP ay yung bagong lumang Terizla. Oo, yung Terizla na talagang nagulat tayo nung una nilang nilabas. Pero nakita rin naman natin yung rason. I think it was paired up with the Kimi na nagmumula dito sa kamay naman ni Sanji. I would say panibagong San-San duo na pick na pwede nating makita. I guess with the Kimi still open, hindi naman malayo na makita din natin kung sakali. Oo, pwede kasi parang linear din yung mga skills na pwede niyang ibitaw. Not unless kukuha sila muna dito ng another tanky hero. Gatot could be an option para dito sa TLPH. Pero in terms of banning, kailangan muna mag-alis ng another tanky hero. So, Granger tatanggalin. Okay, very specific kasi ayaw na lang muna nila na maging katapat dito. And Jushin for the side of Onyx. So kung ikaw dito yung side ng TLPH, tanky hero glue pa din, very consistent pa din. For Sanford dito, Onyx Philippines, wala pa silang gold. Meron pa namang Moskov. Irithel could still be an option. Yes. Pero parang mahirap mag-Irithel up against sa glue and even Hayabusa, lalo na pag naiwan and even range din against the Harith.
Pero pwede pa rin nilang kuhanin kasi more on movement speed, mapoprotect siya naman dito ng Farsa. Let's see, no? Midnight, ikaw ba? Anong basa mo dito? Feeling ko, pwede yung mga tulad nila Hylos dito, yung CC, Khalid. It's also good. Kari and Moskov naman for the marksman. Unless trip ni Kelra mag-Beatrix. Ayun ang kay Beatrix. Oh, Kufra ulit. Another Kufra game para dito kay Brusco. But interesting pick mula dito sa Onyx Philippines. Kelra on this Beatrix. Dating pinag-aagawan ang Beatrix na to between Oheb and Kelra. At ngayon, Harit din naman ay pinag-aagawan ng dalawa. At magkakatapatan na ang dalawang pick na yun for this game number 4. Last pick para sa TLPH. Naghahanap pa rin sila ng mage. Ano na kaya ang ilalabas nito, Nightmid? Navaria maybe, para kay Chef Sanji. Pwede rin namang Paramis para meron silang pang-counter sa set ng Kufra and also mitigate the damage of the Joy. And I think no, ang pinaka-viable dito is yung pang-tipay talaga. Pero may flex din ng Kimi if they want to. Oy! Wow! Never mind. Sorry, Midnight, no? Nakikita ko na rin pumapalakpak si Burrito dito sa ating analyst Na-approve, desk. na-approve. Aprobado na agad. And I want to go back sa sinabi ni Midnight throughout the entire playoffs. May mga logic at may mga rason ang Selena pick. Pero minsan, hindi mo kayang pigilan yung mga manlalaro na sobrang galing lang talaga mag-Selena that it defies the logic and reason as to why kukunin mo ang isang Selena. Yan na ba ang sagot ng TLPH as we enter game number 4? Si Chef Sanji ba muli ang magluluto patungo sa kanilang tutu na inaasam? Nako, parang napaka-importante dito yung magiging positioning ng ating dalawang mages. Parang nagkapalit muna sila ngayon ng mundo. Kasi Super Prince yung normally gumagamit. But because of that Kufra din, Oheb dito is magpo-purify for this game. Makikita na natin ang continuation ng ating Best of 7 Grand Finals. Match point na ba? Ang tanong ay pumunta na tayo sa casters. Ano nga ba matutuloy? Tutu nga ba or tuloy-tuloy na panalo para sa Onyx? Pasok muna tayo onto our game number 4 sa Onyx Philippines laban sa Team Liquid Philippines. Nakakakilig makita, no? Itong si Sanji at si Super Prince na nagpapalit-palitan lang ng mga heroes. Sila kasi yung living exception sa rules. Alam mo yung mga immortal, bawal mo lagyan ng yan eh. Bawal mo lagyan ng rules sa buhay. Tama naman, masyado na sila malakas para sa mundo ng mga tao. At ngayon sa pagiging immortal or the quest to immortality, makikita natin against all odds. It's all about the execution of the player itself din, Midnight. Oo, it's Brusco rito. Mainit na naman. Yung mga pagtalon-talon sa mid lane. But then again, there is that factor from the side of Onyx Philippines no, na hawak din ni Kelra dito yung kanyang Beatrix na matagal-tagal din nating inabangan. Diba? Ang dami ng moniker na dumaan. And now the Golden Goat na nga lang din, road to championship, the road to the eventually titulungan na makuha muli. Pero para sa Team Liquid Philippines, meron kasi ditong parang more on the Big Four title yung gusto nila makuha, madagdagan yung selyo dun. Oo, no, marami-rami sa kanila mga miyembro ang nakakuha na ng titulo ng MPL Philippines at gusto nila itong madagdagan. Oh! Para madadagdagan ata ang buhol ni Brusco! Oh! First blood kagad, Carlito makakakuha nun. And guess what? Sanji, nag-iinit na naman. Pinapainit ang kusina. And ready magluto with the arrows. And may kasunod pa na nakuha dito sa mid. Pero dito sa may bandang baba naman, palitang Oheb and Kelra. But going back, Midnight here onto Sanji Selena. Nakakadalawa na si Sanji. Kaya pala auto-approve kay Sir Buritz. Oo naman, matik talaga yan. Actually, kahit sino nga sa dalawang ito, Super Prince at Sanji, okay na okay. Oh, wait lang Sisimulan na rin at Team Liquid Philippines yung unang parang na laban. At si Sanford ang umaabate. Sa sobrang hot na hot, si Sanji na nga nagsimula. Maganda yung forward march dito nila Sanford, preventing anyone na makasilip man lang sa pagong. Alam mo, at this point, kapag ganyan yung early start ng Team Liquid Philippines, magre-request talaga ng item yung Onyx dito mula kay Athena. Ibigay mo na yung shield namin. Mamaya, ayan, nagkakasma ako. Pero kidding aside though, para dito sa TLPH, more on the early talaga pag may Selena kayo, di ba? Kailangan gumana agad. Oo, ako alam ko yan. Alam Ay, mo naman, oo. isa tayo sa mga kinapipitagang Selena user ng naman. Pilipinas Oo, pag ako naka-room tapos naka-Selena ka, di pwedeng wala tayong ganap sa buhay. May mabibigyan di ba? Oh, yan, speaking of ganap, gaganapan ata to ng Team Liquid.
Pero Zinone lamang at binugaw dito itong si King Kong. Ngayon, na-discuss natin yung strength si Sanji. Ngayon, para sa Onyx naman Midnight for Super Friends. I would say no na yung Farsa dito malaking threat laban sa mga objectives, laban sa mga pang-zone, and also it forces Carteezy to sort of answer the Farsa first. Yung shadows na talagang dapat pag-ingatan kasi kapag hindi kumagatan kay Super Friends, eh, yung Feathered Airstrike magiging safe for Onyx Philippines. Pero ang problema ng Onyx ngayon is ang laki nung gap ni King Kong at ni Carteezy. Napakataas nung XP ni Carl. Okay, binanggana dito si Kelra. Atras muna siya. Pana? And this time ay Tama ba? late ng buhay. Kailangan niya lumayo yung Super Prince. Ano yung both Feather Urging Ay! ginamit. Pero si King Kong to the rescue na rin. Magsasasayaw na with electrifying beats at napatay ng mabilisan itong si Oheb. Overall, nakita natin yung epekto nung Selena or rather Farsa ni Super Prince. Yung Selena ni Sanji nahirapan doon. Pero ito, tatama! Naku, malaking epekto talaga! At si Super Prince ay natulaw din! Napakalaking i-pick 2. Nung tumamang Feather Airstrike dito mula kay Super Friends, pero nandoon din naman yung sagot ng TLPH. Tuloy-tuloy na suntukan sa pagitan ng dalawang team. Pero ito, gusto ko lang i-highlight si Kelra ni Rush. Walang kahit anong item, by the way. Walang kahit anong item. Naka-Sea Halberd. Grabe. Yung Beatrix. Anti-shields lang laban sa Team Liquid Philippines. Kailangan niya lang talaga makasurvive And those shields is really crucial na nga lang. Oy! At yung pana na naman. Tumaba na naman yung Diesel Arrow in Trap. Kailan dito, ang baba ng buhay, 40%. Pero nagpaulan lamang siya, buhay pa rin. At tatlong miyembro mula sa Team Liquid Philippines. At magsisimula na ang Onyx na pumwesto dito sa ikalawang Okay, sakto. Hunter Infinix in-game equipment Midnight. Ka-highlight lang natin ulit. Ngayon pa lang siya nag-boots. Oo, ngayon ko lang nakita to, yung rush ng Halberd. Although typical naman, na kapag may kalabang kang maraming shields, pero yun lang. Ayan ang hindi typical. Ayan ang hindi typical. Walang pantaka si King Kong. Nasalo niya talaga yung shadow kill. Ang sakit. Yun yung pinaka-perfect na sitwasyon para sa Hayabusa. Pero ngayon, perfect situation. Turtle ba to? Para sa Team Liquid. Oh, libre na kasi nahawakan na ng Liquid Philippines dito. And unfortunately for Onyx, nasa gold lane side yung Turtle. So, hindi rin ganun kadali tumulong for Onyx Philippines kasi naka-ready rin naman si Oheb in case na lumaban dito yung Onyx Philippines. So, tuloy-tuloy lang yung pag-snowball dito ng Liquid Philippines. Carteezy, constant invades against King Kong. Plus, hindi mahihirapan si Oheb ng humabol. Pero sa ngayon, kita mo si Sanford! Sanford! O yun na, pumasok na. Nagamit na yung Venice Rage. Ngayon, alis mo na din si Carteezy pero nakasali mo yung grab. Natama ba yung Diesel Arrow? Hindi. Kasi hindi na yung mag-go dito ang Onyx Philippines. At malaya nilang makukuha yung posisyon dito sa may bottom lane. Pero yung kamuntikan, yung Onyx doon, buti nakahanap ng magandang set dito. Si Brusco, huminto eh. Huminto yung laban para nagliparan yung tatlong members dito for either side. Yeah. Pero nakakaharap naman ng trade dito yung Onyx Philippines so far. Pero naiiwan si Oheb, naiiwan si Oheb sa kusina. Kumbaga, nakakakuha man sila ng tore, pero what they're not expecting was that si Oheb ay malaya. Pero dito, hindi malaya sila, Kirk. Hinahabol-habol nila Sanford. Okay. King Kong. Na-force yung flicker ni Kirk dito habang andito yung mga dash. Mula sa kanya, tumama na naman yung Abyssal Arrow. Lala. Galing kay Sanji. Ibang klase talaga to. Grabe, gusto niya lang naman maglaro. Aray ko po! Isa na naman pa, natatama. Brusco! Buhay pa ba siya dito? Wings by wings ay nagamit. Sinakripisyo ni Brusco yung kanyang sarili para saluhin yung mga damage na dapat ibigay ng Team Liquid. Hinarangan yung mga glulets, ginamitan ng bouncing ball. Pero yung nakita kong graphic kanina ay hindi masaya kung Onyx fan ka. 2,000 yung lamang. Kaya Oheb. Oy! Oheb! Lubong parang lugi ata. Oheb! Oh my goodness! Sanji! Napatay si OM 1v1. Pero dito Kera? na reinforcement mula sa Team Liquid Philippines. And Onyx Philippines ngayon ay sisilip lamang. Ibibigay man nila si Kirk. Parang yun na nga ang magiging desisyon. 3 laban sa isa. Mapamatay si Kirk. Team Liquid Philippines, 4K gold din na. Oh, as much as napakaganda ng attempt na yun from Keller, namatay din naman siya. Pero kahit paano pinakita niya, kaya niyang patayin yung Harit, pero may tinamaan na naman ng pana! Ayan, pumasok na si Carlito. Andito yung mga pana! Carteezy, ladies and gentlemen! Ngayon naman Sanji! Naku, sinasay Stepan, pero mamatay din sila mula sa kamay ni King Kong. Pero hindi pa tapos ang laban. Grabe. Ang dami nangyayari dito, Midnight. Ayaw. Pero na nga ba yung dapat nating mas tutukan doon? Ayaw magpa-analyze. Feeling ko play-by-play na ako ngayon. Lahat i-play-by-play na lang natin. Kasi sa mga pangyayaring gano'n nakikita natin, yung chase, yung break, and as well as yung pick-off doon ni King Kong. Okay. Pinakita naman ni Kelra na kaya niyang labanan yung Harit kasi konti yung shields na na-generate ni Oheb mula sa kanyang mga chrono dashes. So yung damage, medyo kahit paano nasasagot na ng Onyx Philippines. Pero yung onslaught ni Carteezy rito, yung technically wala pa silang answer. Even though nakakuha sila ng kill kay Sanji in the mid, ang daming resources na yun-expend. Si Carteezy, every time na may shadow, nag-aaharap ng target dito yung TLPH. And continuous kasi
yung pwede lang sabihin na aggression, especially they have JP of course, and yung accuracy ng pana burrito dito. Nakakairita na yung mga pana, kung saan nanggagaling. Pero makikita si Brusco dito, bouncing ball kagad ay nabitawan. At si Sanford dumadive na, JP nasa likod. Sige katang EP din na dito si Brusco, Hera, at nandun yung setup. Naku, tinamaan pa namin sila Araw, may kasama pa drop. Pero aatras na din muna Kaligtas, dito, si Pero bisama si King Kong ay sumisilip din. Cartesi umaamba, tumama na naman namin sila Araw. Balik si Cartesi, pero andito rin si JP para lang saluhin. Andun na naman yung abing sila Lalo! Araw. And Sagi, ladies and gentlemen, nangingibabaw na naman gamit ang silino niya. Segundo, laging may tinatamaan dun. Oh my goodness, ang dami sanang play na maganda ang ginawa dito ng Onyx Philippines. Sinubukan na ng depensahan yung mid. Nabigay pa rin naman yan kay Oheb. Ikaw nga. Nandoon yung pag-cover ng mga bala ni Kelra, pero yung mga pana hindi nila maiwasan. Okay, 2v1 yung laban! King Kong ay namatay. Hindi yun niya in-expect na sasalubungin siya doon. Ang daming incoming attacks dito para kay Kikong. May dashes ka man, pero ang hirap iwasan, ang lagkit sa feeling. Literal stampede kasi kahit anong anggulong panggalingan ng TLPH, meron silang pang-aabutan. Yung drive ng Baksha, yung shadow si Cartesi at yung mga pana ni Sanji. And aside from that, hindi rin sila malaya. 3 Street Turtles, by the way, ang nakuha dito ng Team Liquid. Oo, lalo yung ibon ni Super Prince talagang hindi malaya. Baliwala yung kanta kasi hindi makalabas. Oo. Yung Onyx Philippines dito. Ibong may layo lumipad. Kaso paano ka lilipad sa sitwasyon na yun? Ang daming tumatama sa'yo. Oo, ang dami nang hunting sa kanya. Para ka naglalaro. Alam mo yung duck, tapos may baril-baril. Yung mga laro ng mga pang personal computer. Oo, Parang yung- ganun yung ginagawa. Oo, wait nakita. na. Oy, oy, oy. Shadow kiss. Tatlo nagsalo doon. Tumama na rin yung Arrow. Grabe. Ay, Di ba? Kung gustuhin mo man na may makuha dito for TLPH, but with that kind of player, nahihirapan talaga yung Onyx Philippines. Any conditions for them para totally naman neutralize, ma-shutdown man lang din si Carl or Oheb. Honest, kailangan mauna yung Onyx. Kaso ang problema nila, may Baksha kasi. Yun nga. May alam mo yung may rumoronda, may nagpapatrol sa TLPH. And ang hirap for Onyx Philippines sa umabante kasi kapag nahuli sila, wala sila sa pwesto. Again, ang bilis ng pag-punish. Yeah. Kahit papano, nakakuha naman ng space doon sa may bandang taas si King Kong. So in terms of the jungle naman, kamusta ba tayo sa ating in-game equipment? Ayun, medyo malaki yung kalamangan talaga ni Cartesi. 2,000 yung lamang niya against Grabe. King Kong. Pero ang kinaganda naman for King Kong, no, medyo makakahinga siya ng konti. May konting recovery. Nandiyan na yung kanyang Holy Crystal Starlium combo. Pero again, yung Joy Hayabusa matchup, alam naman natin, medyo Hayabusa favored yan. Oo, lugi. No? Alam mo naman, pag wala kan yung dash na nag invulnerable lugi ka. Yung mga Suyu, nakakaligtas yan. Yung mga Ling, isang Tempest of Blade lang, nakakaligtas din si Shadow King. Pero yung Joy kasi, wala Kahit sayawan niya yan Straightforward, kumbaga. Tingnan mo si Cartesi, diretso yung lakad! Ayun na, Pinagsaluhan. Bumalik pa. Kiniskis pa yung ulo sa pader para di siya makita ng Onyx. Medyo masakit yun Pero ngayon, para sa TLPH, nabanggit na nga natin, on to the lead talaga. 10K gold lead, Midnight, hawak nila. May Lord pa sa may bandang baba. Dedepensa, kakayaning tumunaw. Okay, lalim ni JB dito. Ay lalabag niya yung kanyang Sanford, revitalize para Sanford. si Sanford. Dinozone lang yung mga miyembro. Pero tumama na naman niya Vincent Arrow! Grabe na si Sanji dito. Nakakuha ng kick ngayon. Parang ipitata dito ang Team Liquid. Pero Carl! hindi nila matras. Pero mamamatay din si Brusco. Dalawa nakakanya patumba. Carl! Cartesi! Carl! Mamamalitin si Super Prince. Pero buhay pa rin ang Onyx. Buhay pa rin ang Onyx. Oh, munti ka na. Nagkaroon pa ng shadow dito yung Hayabusa. Nag-iwan pa ng mga trap si Sanji. Buti na lang for Onyx Philippines. Sapatay nila si Oheb. Walang round 2 ng Zaman Force. Pero may minion pa sa mid. Pero baka ito yung round 2. Pana, hindi tatama. Pero Dami, tatamaan ng gusto dito is going to be the mid lane turret. At katulad naman, ang daming kailangan isipin din dito ng Onyx. Grabe. Umuulan na ng pana. Yung Enchanted Talisman ni Sanji rito. It's making it work for TLPH. Napakaraming traps, napakaraming pana. Dagdag pa natin dyan yung more damage from the Lightning Truncheon. And Yep. of course, yung Resonate din. Dagdag problema. Sakit pa sa ulo. Tapos may cooldown reduction pa yan. Plus the Baby Kicks is doing it. Pero King Kong on to Sanji. Top lane. Tinanggap niya na. Pumflex Tinanggap na niya lang. na. Boss cooldown eh. Oo, tinanggap niya na ang kapalaran para bang sabi niya, guys, Oh, ipagiganti niyo na Oh. lang ako. Hanggang dito na lang muna ako. Pero still, a shutdown is a shutdown. What we cannot deny, TLPH is still leading dito sa game on number 4. Nahuli siya sa kusina. Walang ingredients eh. Wala Sige na, eh, sige na. kulang Wala ko lulutuin eh. Wala eh. Up. Wait lang parang ang plano ata dito ng Onyx Philippines ay simulan na pagbagsakin yung Torres sa Conceal. gitna. Pero sabi ni Cartesi, Oy! unahan! Pero naunahan ata siya! Makakakuha shadow out. Si Kurt dito ang baba ng buhay. 30% na lang. 15 seconds pwede para magkabol, sa pwede Lord. magkabol. Pwede natin habulin Super Play. Sapang cycle na ay
Grabe si JP, dumadrive-by oh. Grabe, no? Gulong laban sa ibon. Matatakot ka talaga dun. Wala, mabilis yan. May acceleration yan. Napakadaya niyan eh. Aapakan lang yung kasi. Ngayon, TLPH, hawak na naman nila yung Lord Pit. Medyo mahirap to for Onyx Philippines to reclaim considering na ang kalaban nila dito, hindi lang yung jungle, hindi lang yung Lord, yung mga pana na naman ni Sanji. Yung chances ngayon na makasingit ang Onyx ay meron pa rin naman. Pero mas mataas yung chance dito na makapang-backs out yung TLPH. And as we've mentioned, it's going to be a free Lord for Team Liquid. Pangalawang Lord ng laban na ito makukuha ni Cartesi. Grabe yung JP Patrol, men. Diba? Iba yung JP Patrol. hindi makalapit yung Onyx eh. Rumuronda si JP. Alam mo yung, ginamit na nga lang yung trap tsaka yung pana pang burst ng Lord para mas mabilis. And then si JP, binabato ng plato yung Onyx. Oo, parang siya si Leo, laging at your service. Oh. Ibang klase talaga yun. Oh, yan na, at your service na naman! Oh, pero JP, okay, pipigil. medyo kinakabahan, medyo kinikilig. Pero ngayon, may Lord na kailangan isipin ng Onyx Philippines. Ito na yung battle ni Onyx. Di naman nila binubuk si JP pero punta na punta. Ay, TLPH. Oh, yan. Tumama na naman. Ito na, yan yung number 1 kalaban nila eh. Numerous arrows incoming here para sa Conceal. TLPH. Conceal ginamit na dito. Sanford. Sanford, bandang baba, umaatake. JP, rolling around. Ayun na, tumama yung Abyssal Arrow ngayon. Berets Rage. Tatama na naman yung Abyssal Arrow. Nakakadalawa ulit si Sanji. Bilangin natin. Pero andun yung Lord. Buhay pa rin. Pwede na ba mag-base out dito? Team Liquid Philippines. Parang kaya na ata nila. Pero si Carlito, inatay lang niya si Super Prince. And this time, Yung base! magtatapo sila ang laban. Tuto ang ating score. Hindi papayag na walang gante. The Cavalry's doing it. It's going to be a tie. 2-2. Oh my goodness. Masaya ang Pilipinas pero for sure may kaba ng contest sa ibang region. Pero ito ang hindi kinakabahan. Alam kong excited nang i-breakdown ko na ang nangyari sa Game 4. Umi and Chantel, kayo na muna. Maraming salamat sa ating mga casters at maraming salamat sa Onyx Philippines and TLPH for that spectacular game. Nakagante ang TL with a great performance coming in from Sanji. Kami ang mga kasama nyo dito sa panel. Umi pa rin kasama si ate mo Chantel. Grabing panayan, parang admin na rin sa GC. Di mo rito? Parang ano na siya dito, isa na siya sa mga for approval. And I gotta say for Sanji, sobrang init nung Selena niya na to the point na ginagamit niya pa yung araw. Harap-harapan, just to be sure na magkakaroon ng stun. At sumakol din naman ang nagluto. Siya na rin ang kumain ng ating MVP for that game. Sanji with that Selena. 436 KDA, Enchanted Talisman, tas nag-glowing one. Just imagine, nung kumukuha siya ng mga kills or nag-016 siya, yung lang dalawa yung items niya. So, ibig sabihin dito talagang naging on point lang and very na-predict dito ni Sanji kung saan dadaan yung mga players. Partida nakapikit pa siya niyan. Oh. Well, when we look at the performance coming in from Sanji, kumbaga ito na yung masasabi natin na yung chef mismo, yung kumain ng hinain niya, ibang klase yung mga tumatamang pana around the purple buff of King Kong or Onyx Philippines. I think when we look at the MVP highlights, so mababalikan din natin kung gaano nga ba nag-snowball ang Team Liquid Philippines dito. Initially, nakakapanag ang Onyx Philippines. Nakikita naman natin na yung mga feathered airstrike ni Super Prince na u-utilize na especially around this gold lane. Pero hindi natin kasi ine-expect yung accuracy ng binabato dito ng side ng TLPH. Halos lahat ng mga pana na kailangan kumabit ay kumabit at nabigyan ng tsansa ang Team Liquid Philippines na i-push lamang ang laro na ito again and again. By 5 minutes na nakakita na tayo ng multiple pickups not just from the Selena of Sanji but also from the Hayabusa of Carl DZ. Granted, nakakagante ang Onyx Philippines paminsan-minsan, nakakalamang pa rin yung TLPH kasi the moment na matapos yung kill ng Onyx Philippines, agarang may dumadating na backup mula sa Cavalry. Oh, tsaka nakita natin 8 minutes sila na agad yung mid lane and yun yung mga normally hindi mo nakikita if you're up against Onyx. So ibig sabihin talaga nito nahirapan in terms of jungle. I think there was a time na 2-level gap both King Kong and Kelra doon sa mga respective nilang katapat doon sa kanilang mga roles. And it came to a point for TLPH, ang dami nilang kailangan pansinin. Even OHM dito, may mga moments, yes, na sa solo kill siya dito ni Kelra but that is because of the damage per second ng isang Beatrix versus a Harith na
naka-purify. Oo. Pero nung time kasi na yun, 1,000 yung lamang ni Oheb sa gold regardless. So parang nakakita na ng window of opportunity. So for TLPH dito, minaximize lang nila yung meron sila around that game. And kung titignan natin talagang early game, it was on their hands. Having been able to secure 3 turtles, Yes. all lords are in the sa kanilang kamay, and even yung turrets dito na na-push nila. Alam mo, 2 tore nga lang ang nakuha ng Onyx Philippines in this entire game. This was a fairly quick game kung ikukumpara natin sa first 3 games ng laro na lahat lumagpas ng 20 minutos. Ito ang pinakaunang laro na natapos lamang in less than 15 minutes at nakita natin yung napakalaking gold lead na hawak ng TLPH the moment that we hit the 11-minute mark. Dumating sa punto na 10,000 na agad yung lamang ng Team Liquid Philippines in their first or second Lord push rather. At I would say, no, naging maganda pa rin yung depensa ng Onyx Philippines dahil hindi agad ito natapos ng Team Liquid Philippines. Inantay pa ng TLPH na kumabit muli yung Abyssal Arrow na may kasamang Abyssal Trap. I think it landed on Brusco. But regardless, kahit kay Brusco o Kirk tumama, sapat na kasi yung damage ng Team Liquid Philippines to burst down any target na matatamaan ng Abyssal Arrow. And just that's the power of the snowball na nakuha ng Team Liquid Philippines na talaga namang na-deserve nila dahil sa napakagandang early game trades, especially with the Selena. Oh, tsaka sakto pa dito parang sinabi mo nga nakuha ng TLPH yung early game, tapos sumakto pa dito may anti-heal ka na hero alone with the JP, kaya siya din yung naging best wingman natin. Tapos naging damage from Oheb dahil majority din ng teamfight is at the bottom lane kung saan majority of the moments din ay sila yung nananalo. And ang ating naging rich guy during that game was Carl TZ. With 911, let's not forget also na siya mismo naging dahilan kung bakit na-delay yung kanyang counterpart na si King Kong because of that solo kill din sa may top lane. So 911 gold per minute at ang taas din ng nakuha niyang gold doon sa may minion. Pero the usual pa rin naman, pero mataas for an early game. Ang ganda nga rin ng ginagawa niya minsan paminsan-minsan yung nag-uugi shadow kill lang siya para mama o kaya mang-zone out dahil ang baba na rin ng cooldown reduction nito or ng cooldown rather dahil sa cooldown reduction na meron siya. At bukod sa pagko-cosplay ng Hayabusa na Kakashi ay kinosplay din niya yung ganong klaseng performance dito sa laban na ito dahil na-secure niya lahat ng mga objectives na pwedeng ma-secure dito for TLPH. Pupunta na tayo sa ating key moments and items. So all in all, ang pinaka